Isang araw, habang nag-aalmusal si Daga, isa sa mga pinakamaliit na miyembro ng kagubatan, may kumatok sa kanyang pinto. Sobrang lakas na parang masisira ito. Masiglang binuksan ni Daga ang pinto at naroon ang malungkot niyang kaibigan na si Gazelle. Daga, kailangan ko ng tulong mo. May nangyari kasing napakasama. Anong problema, Gazelle? Si Leon kasi. Nagsimulang manginig ang Daga nang marinig niya ang pangalan ni Leon dahil takot na takot siya rito. Dahil ako ang hari ng kagubatan, ito rin ay tahanan ko, sabi niya, at inangkin na niya ang bahay ko. Paano na ako? Saan ako titira? Lahat ng hingan ko ng tulong para mabawi ko ang bahay ko ay natatakot at tumatanggi. Dahil siya ang leon, lahat tayo ay takot sa kanya. Pero hindi ka katulad ng iba, kapatid na Daga. Ikaw ay matapang at matalino pa. Tulungan mo ko. Pagkatapos mag-isip, pumayag ang maliit na Daga na tulungan ng kaibigan. At sabay silang umalis. At naroon nga ang leon na mahimbing na natutulog sa hardin ni Gazelle. Gusto sana ng Daga na hawakan ng leon sa higanting paa nito upang gisingin ito. Ngunit nang gumalaw ang leon, napaatras siya sa takot. Pero susubukan pa rin niya itong gisingin. Balak niyang alugin ang buhok nito. Ngunit sobrang lakas ng hilik ng leon na tinakpan ng Daga ang kanyang mga tainga at hindi pa rin makalapit dahil sa takot. Naisipan ng maliit na Daga na maghanap sa paligid ng patpat na panggising sa leon. Di sinasadyang dumampi ang buntot niya sa balbas ng leon. Biglang nagising ang leon. Achoo! Dahil nagising mula sa kanyang masarap na pagtulog, naiinis na hinarap ng leon ang Daga. Bumangon siya sa galit. Bakit mo ako ginising? Dinalhan mo ba ako ng pagkain? Ha? Oh, ano? Pagkain? Hindi po. Ang lakas ng loob mong pumasok dito. Si Gazelle po. Ano po? Anong nangyari? Nandoon po siya sa bundok. Di mamundok ka na rin. Dahil ngayon ay lalamunin na kita. Sa lakas ng ungol ng leon, tumalsik ang maliit na Daga palayo sa kanya. Humiga uli ang leon at itinuloy ang kanyang pagtulog. Kinabukasan, nag-ipon ng lakas ng loob ang Daga at bumalik sa hardin ni Gazelle. Di ba sinabi ko na sa'yo lumayo ka sa hardin na to? Opo, sabi mo nga po, pero... Oh, ngayon? Tatanungin po sana kita kung nakita mo na ba yung bagong bahay ni Hyena? Ano bang meron sa bahay niya? Mas malaki ito at mas maharlika kaysa sayo. Maraming puno ang hardin niya at malawak ang damuhan sa paligid. Oh, talaga? Gusto tuloy makita ng leon ang bahay na iyon na mas maganda kaysa sa bahay ni Gazelle. Sige nga, dalhin mo ko sa maluwalhating bahay ni Hyena. Kahit na nanginginig sa takot, sinamahan niya ang leon. Ilang sandali pa ay narating na nila ang bahay ng Hyena. Ngunit walang kahanga-hangang malaking bahay o hardin na maraming puno. Ang bahay ng Hyena ay isa lamang napaka-ordinaryong yungib. Sinungaling ka, Daga! Kakainin kita! Halika dito! Napagtanto na siya ay niloko, hinabol ng leon ng Daga. Oops! Tumatakbo ang leon sa ibabaw ng mga troso habang tumatakbo naman ng Daga sa loob ng mga troso. Nang mahuhuli na ng leon ang buntot ng Daga, mabilis na umakyat sa puno ang maliit na Daga. Patawad, hari ng gubat. Huwag ka na magalit. Gusto ko lang tulungan si Gazelle. Lalong nagalit ang leon at niyugyug ang puno ng kanyang higanting mga paa. Bumaba ka dyan! Manloloko!
Malapit na sanang mahulog ang daga mula sa umaalog-alog na puno nang mapadaan ang isang kawan ng mga hedgehog sa may paa ng leon. Aray, ano ba? Sinubukang paalisin ng leon ng mga hedgehog, ngunit lalo siyang natusok sa kanilang mga tinik. Sinamantala ito ng daga. Tumalon siya pababa ng puno at sumabay sa kawan ng mga hedgehog. Nang akala niya ay natakasan niya ang leon, narinig ng daga ang parating na dumadagundong na yabag. Tumakbo siya at napadaan sa malambot na putik. Dahil magaan lang siya, matagumpay siyang nakatawid. Ngunit hindi ang leon. Sa sandaling humakbang ito sa putik, hindi siya makaalis sa kumunoy upang mahuli ang daga. Oh, ano to? Huwag kang gagalaw! Baka lalo kang lumubog! Hindi na ako makikinig sa sasabihin mo. Gustong tulungan ng daga ang leon, kaya kumuha siya ng sanga at inabot ito sa leon. Sir, kumapit ka sa sanga na ito. Ihilahin kita at ililigtas. Ayoko nga, kayang-kaya kong umalis dito. Ngunit kapag ihahakbang ng leon ang isang paa niya, ang kabilang paa ay lumulubog sa putik. At habang nagpupumiglas siya, lalo siyang pumapailalim. Sa wakas ay sumuko rin siya. Daga! Lumulubog ako! Tulong! Sagapin mo ako! Gusto ko nang umuwi! Dali, bilisan mo! Nakakita ang daga ng puno ng gum, kaya kinolekta niya ang pinakamalalaking dahon nito at isa-isang inilatag sa kumunoy. Ayan, Leon! Pwede mong tapakan ng mga dahon. Dali! Dahil malagkit sa ilalim ang dahon ng gum, hindi ito lulubog sa putik. Kaya kahit na may kahirapan, tumapak ang leon sa mga dahon at nagawa niyang makarating sa lupa. Ay, daga. Muntik na akong hindi makaligtas kung hindi mo naisip ang mga dahong ito. Paumanhin dahil minaliit kita. Kanina may gusto kang sabihin sa akin, ang hari ng kagubatan, ang leon. Hiniling ng maliit na daga sa leon na ibalik kay Gazelle ang kanyang tahanan. Kaagad namang pinagbigyan ng leon ang kahilingang ito. Dahil salamat sa maliit na dagang ito na nagligtas sa kanyang buhay, naunawaan niya ang halaga ng pagkakaroon ng tahanan. Salamat na kauwi na si Gazelle sa kanyang bahay na may magandang hardin. Ang leon ay doon na natulog sa kanyang dating lungga at ang maliit na daga ay bumalik na sa kanyang masarap na almusal. Naging usap-usapan ng lahat ang tungkol sa malaking tagumpay ng munting miyembrong ito ng kagubatan na parang sa mga epiko. Tuwang-tuwa ang munting kambing dahil ang araw na iyon ay kaarawan niya. Napakasaya niya nang sabihin ng nanay niya na may sorpresang ibibigay sa kanya. Sa tuwa ay nagtanong ang munting kambing sa mga kapatid. Ano ba ang sorpresa ni nanay para sa akin? Sorpresa! Hindi ko masabi. Di pwede. Sige na. Sabihin mo sa akin, kuya. Ano ba yung sorpresa ni nanay sa akin? Kung sasabihin ko, hindi na magiging sorpresa. Di ko sasabihin. Samantala sa kabilang panig ng kagubatan, ang sakim na lobo ay naghahanap ng makakain. Makaraan ng ilang sandali, may nakita siyang dalawang batang usa. Huhulihin na sana niya ang usa nang marinig niya ang usapan nila tungkol sa nalalapit na pagdiwang ng kaarawan ng kambing na lahat ay imbitado. Di lahat sila ay pupunta doon. Ninais ng gutom na lobo na busugin ang kanyang tiyan ng 7 kambing sa halip na 2 usa. Mabilis siyang nakarating sa bahay ng mga kambing. Nakita niya si Chef Panda at ang inang kambing na gumagawa ng isang malaki at makulay na cake
na puno ng masasarap na candy. Natutuwang inisip ng lobo na nakatago siya sa cake at habang hinihipa ng kambing ang mga kandila, bigla siyang lalabas sa cake at lalamunin niya ang maliliit na kambing. Sa oras na iyon, tinawag ng inang kambing ang dalawa sa kanyang mga anak para sa isa pang sorpresa. Dalhin niyo ang lobo na ito sa kaibigan nating elepante at sabihin sa kanya na hipa nito. Pero huwag niyong ipapahalata sa kapatid niyo. Opo, Nay. Kaya naisip naman ng lobo na puputukin niya ang malaking lobo at huhulihin ang maliliit na kambing. Habang naglalaro ang imahinasyon niya, walang tigil ang paglalaway niya. Tapos ay tinawag ng inang kambing ang dalawa pang anak niya. Puntahan niyo ang giraffe at sabihin na maglagay ng masasarap na sorbetes sa kanyang kariton. Sorpresa din nga pala natin ito, ha? Sorbetes? Yay! Ngayon naman ay inisip ng gutom na lobo na magtatago siya sa loob ng kariton ng sorbetes. Nagkubli siya sa isang sulok at nag-isip. Pipili siya kung anong plano ang kanyang itutuloy na mas madali niyang mahuhuli ang maliliit na kambing. Lumipas ang mga oras. Sa wakas, lahat ng paghahanda ay natapos at ang mga panauhin ay natipon na sa hardin. Siyempre, walang nakakaalam ng plano ng lobo. Masaya ang munting kambing nang makita niya ang mga regalo. Dumating ang elepante na dala ang malaking sorpresang lobo na hinipa niya. Nang makita ng mga kambing ang lobo, hinulaan nila kung ano ang nasa loob. Oh, may higanteng payong kaya sa loob? Hindi. Parang mukha ng lobo. Ano? Lobo? Naku! Sa sandaling iyon, hindi makapigil ang kambing at pinutok niya ang lobo. Ang malalambot na kending bulak na lumabas dito ay nagpasaya sa mga kambing. Napakagandang regalo po. Salamat po. Maya-maya, inanyayahan ng sorbeterong giraffe ang maliliit na kambing na kumain ng sorbetes. Masayang pumila ang mga kambing para sa sorbetes. Ngunit nagsimulang kumalog ang kariton ng sorbetes. Nagtatakang nakatingin ng lahat sa kumakalog na kariton. At lumabas ang kaibigan nila. Surprise! Akala mo hindi ako dadalo, no? Eto na ako. Ay, oo. Nainis nga ako eh. Meh! Nang oras na para sa cake, dinala ni Chef Panda at ng inang kambing ang cake sa hardin. Kahit medyo nahirapan. Mas mabigat ang cake kaysa sa inakala ko, Chef Panda. Wow! Lahat ng mga bisita ay nakatingin sa malaking cake nang may paghanga. Para sa akin yung higanteng cake? Oo, halika, mag-wish ka at hipa ng mga kandila. Nagtipon ng lahat sa paligid ng cake. Nag-wish ang munting kambing at habang hinihipan niya ang kandila, nasira ang higanteng cake. Nagtalsik ka ng mga piraso nito sa lahat ng dako. Sa gumuhong cake ay lumabas ang malaking masamang lobo. Napasigaw ang lahat at nagtakbuhan. May lobo! Bilisan niyo mga anak! Kakainin tayo ng lobo! Magtago kayo! Sobrang gulo na ang inang kambing ay patakbo-takbo sa buong lugar upang iligtas ang mga anak. Nahuli ng gutom na lobo ang tatlong maliliit na kambing at tumakbo palayo. Mga anak ko! Bitawan mo sila! Masamang lobo! Makakahabol ka nga, pero hindi mo ako kayang abutan. Akala ng lobo na wala siyang maiiwang bakas dahil mabilis siyang tumakbo. Ngunit may natagpo ang bakas ang inang kambing. Sinundan niya ang mga candy na hinulog ng mga anak. Sakaling hindi niya makayang iligtas mag-isa ang mga anak, humingi siya ng tulong sa kaibigan niyang oso. Pumayag ang oso na tulungan siya. Pagdating ng lobo sa kanyang yungib, gutom na siya. Nang susunggabanan niya ang munting kambing, narinig niya ang masayang boses ng oso. La 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 la.
Ang daming pagkain! Ang sarap-sarap! Lalalalalalalalala. Naintriga ang lobo, kaya tinalimunan niya ang mga kambing sa bato at nag-usisa sa oso. Anong meron, oso? Bakit napakasaya mo ata? Oh, may bonggang hangdaan doon sa dulo ng daan. Sobrang dami ng pagkain na hindi ka na magugutom ng 1 taon. Pumunta ka na, siguradong magugustuhan mo. Lalalalalalalalala. Nagpa siya ang matakaw na lobo na puntahan ang sinasabi ng oso. Pagbalik ko, kakainin ko pa rin ang mga kambing. Ngunit nang makarating doon ang lobo, wala siyang nakitang mesa o piging. Ang lugar ay isa lamang tigang na lupain sa gilid ng bangin. Nasaan ang masasarap na pagkain? Sa sandaling iyon, lumabas ang inang kambing sa pinagtataguan at mabilis na sinuwag ang lobo na nahulog ito sa bangin. Nagpunta kaagad ang inang kambing sa lungga ng lobo at iniligtas ang mga anak. Ikaw ang aming bayani, nanay. Me! Habang pabalik ang mga kambing sa masayang buhay, hindi naunawaan ng malaking masamang lobo na ang kanyang kasakiman ang tumalo sa kanya. Noong unang panahon, may isang matapang na batang lalaki na mag-isang naninirahan sa gubat. Ang pangalan niya ay Mowgli. Habang naglalakad si Mowgli sa liblib ng gubat, napansin niya ang isang ginintuang ningning. Nang kunin niya ang nagniningning na ito, napagtanto niya na ito ay isang luma at maalikabok na mapa. Wow! Isang mapa ng kayamanan! Ang swerte! Kaya sinundan ni Mowgli ang landas ng mapa para hanapin ang kayamanan. Sa kabilang banda, si Goldilocks ay gumagawa ng koronang bulaklak sa kanilang hardin. Habang masaya siyang nangunguha ng mga bulaklak na kulay rosas at pula, isang maliit na paru-paro ang sumasabay sa kanya. Maya-maya, napagtanto niyang napalayo na siya at naliligaw na sa liblib ng kagubatan. Sa takot ay umupo siya sa bato at umiyak. Sa sandaling iyon, nakita siya ng batang gubat na si Mowgli. Anong problema? Bakit ka umiiyak? Tanong ni Mowgli. Ako? Gumagawa ako ng koronang bulaklak. Hindi ko napansin na naliligaw na ako. Pinakalma ni Mowgli si Goldilocks. Lumaki ako sa gubat. Kabisado ko ang kagubatan. Ihahatid kita sa inyo. Sabi niya. Ikinagulat ni Goldilocks na lumaki si Mowgli sa gubat. Ano yung hawak mo? Tanong niya kay Mowgli. Sinabi ng batang gubat na iyon ay isang mahiwagang mapa ng kayamanan at maaari siyang sumama sa pagtuklas nito. Masayang pumayag si Goldilocks at sinimulan nilang sundin ang mapa. Habang daan, narating nila ang isang malalim na ilog. Kaya gumawa si Mowgli ng tulay mula sa mga sanga ng puno at siniguro niyang ligtas ito na daanan ni Goldilocks. Maya-maya, narating nila ang isang kuweba. May mga kakaibang letra at simbolo sa pasukan nito. Sinuring mabuti ni Mowgli ang mapa upang alamin kung ano ang ibig sabihin ng mga simbolo. May sinasabi kaya sa atin ng mga simbolong ito? Pumasok tayo sa loob. Pagpasok nila sa yungib, mahigpit silang humawak sa isa't isa para hindi sila maligaw. Habang papaloob sila, naramdaman ni Goldilocks na gumagalaw ang mga batong inaapakan nila. Hinila ni Mowgli si Goldilocks, ngunit bumuka ang lupa. Nahagip siya ng isang lubid sa kanyang bukong-bukong at sumabit siyang nakabaligtad. Naku, paano to? Nabitag ako.
Sinuri ni Goldilocks ang dulo ng lubid. Kailangan niyang mapigilan ang pag-ikot ng engranahe. Kumuha siya ng malaking bato at buong lakas niyang pinukpok ang hawakan nito. Nasira iyon, tumigil sa pag-ikot at dahan-dahang lumapag si Mowgli. Nagawa ko, Mowgli! Yehey! Ang galing mo, Goldilocks! Napakatalino mo pala! Nagpatuloy silang pumaloob sa kuweba. Sa wakas, narating nila ang kayamanan sa pinakadulo nito. Naroon ang isang lumang baul. Nang buksan nila ang baul, sa halip ng mga gintong barya, 2 pulseras na magkaugnay ang natagpuan nila. Pinaghiwalay ni Mowgli ang mga pulseras at ibinigay ang isa sa kanyang kaibigan. May nakasulat dito pagkakaibigan. Ang nakasulat sa akin ay tiwala! Napagtagumpayan ng magkaibigan ng mahirap na pagsubok sa yungib ng may pagkakaisa at nakamit nila ang tunay na kayamanan. Pagkasuot nila ng pulseras, hinatid na ni Mowgli si Goldilocks sa bahay. Ang kanilang pagkakaibigan na nagsimula sa pagtutulungan ay tumagal magpakailanman. Salamat sa pagtitiwala.